mga kasari, mga karipak. Tingnan nyo, mukhang magre-repack ako ngayon, di ba? Halatang magre-repack ako ngayon, di ba? Nakahilera ang aking repacking yan. Wala pa dyan mantika. Yung mantika nandun pa sa baba. So ito, magre-repack ako ngayon ng, ayan, saan natin dito? Asin. 2 kilong asin to. Meron pa akong 2 kilo sa baba. So, mga 2 kilong muna yung ating re-repacking asin. Munggo, bumili ako ng 1 kilong munggo. White sugar, kasi meron pa akong doon halos, meron pa ako dito 3 tigo 1/4. So, bumili muna ako ng 1 kilong white sugar. Eto, 2 kilong wash. Light, 1 kilong light. Tapos ito golden, 1 kilo din. Ito yung aking harina. So yung harina ko is bali 3 kilo. 3 kilo yung harina. So yan ang re-repack ko. Tapos may tuyo tayo diyan. I-repack din tayo ng tuyo at saka ng mantika. So yan, babalikan ko kayo guys pagka na-prepare ko na yung gagamitin ko sa pagre-repack. So balikan ko kayo ha. Okay guys, eto na. Bali papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa pagre-repack. So kailangan maging pakyawan tayo ngayong oras, no? Time check tayo is 2:15 ngayon ng hapon. Tulog ang aking anakis at saka yung jowakers ko is tulog. So ako lang dito sa tindahan. Kailangan matapos kong re-repacking ko to, pati mantika at saka yung tuyo, matapos ko ng mga 4 o'clock siguro. Kasi pag nagising na yung junakis ko, hindi ko na magagawa itong mga to. So ayan, kailangan natin nang mag-start. So andito yung aking timbangan. Ito yung timbangan ko guys. Tapos ito yung ginagamit ko sa asukal. Ito guys. Ito is nabibili na to sa mga bilihan ng mga asukal. Yung mga ganito sa palengke, may mabibili ka ng ganito. So ito na yung ginagamit ko. Din ako na yung nagsisealed nito. Gumagamit ako ng kandila. Yan. Gumagamit ako ng kandila. Ako yung nagsisealed ng aking nire-repack na ganito, mga asukal ko. So yan, ito naman yung gagamitin natin sa harina. Cornstarch kasi marami pa ako, so kaya hindi na ako magre-repack ng cornstarch, hindi naman siya masyadong mabili. Harina ang mas mabili kasi. So ito yung ginagamit ko. Kung di ako nagkakamali, ang size nito is 5x10. Kung di ako nagkakamali, kasi madalas kasi yung asawa ko yung bumibili nito, kaya hindi ko alam yung mga sizes ng mga plastic. Basta sinasabi ko sa kanya pang tuyo, pang harina, ganyan, at saka yun sa mga mantika. So ito, pang harina at saka pang tuyo ko to, pandilis, ganyan yung mga dried fish. So mag-start na tayo guys. Ito pala yung ginagamit ko rin sa pagtatakal ko ng asukal. So start na tayo. Uunahin natin muna ang light sugar. Ang bentahan ko guys ng light sugar is 16 pesos, saka yung white. Tapos yung at saka yung white sugar is 16 pesos ang 1/4 ko. Tapos yung light saka yung golden, ay no pala, no. Yung white at saka yung golden ko, ito, white saka yung golden ko is 16 pesos. Tapos yung wash at saka yung light is ito is 15 pesos. Yan yung ano ko, yan yung prices ko sa mga asukal ko. So minsan yung pare-parehas ng bilang din ito, ang ginagawa ko 13 muna siya, 13 na gamit yung takal, 13 o 15, kaya parang 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. So, pagka 13 na, tinitimbang ko na siya. Ayan, mga 15. So, ayan, 15 na takal, 15 na kutsara. So, ito guys, itong mga kilokon ko is sobra-sobra to kasi dun sa suki namin na almost mahigit 12 years na namin yung suki. Yan, pag sila nagtatakal sa amin, hindi siya saktuhan, sinusobrahan talaga nila. Minsan, ang sobra nito, may 2 guhit, ganyan. Katulad nito, ito. Itimbangin ko muna to guys. Ayan guys. Ayan. Ito, 2 kilos to, so nakapag ano na ako ng 1/4, ito mahigit 1/4 pa. Mahigit, kulang-kulang 2 kilos pa pala. Mahigit pa siya 1 3/4. So, meron siyang sobra. So, katulad netong wash ay yung white sugar. Ito sakto to. Konti lang yung sobra. Ayan. Ganun din. Konti lang din. Pero may mga sobra talaga siya. Ito kailangan lalabas ko ng 8 1/4. Diba kasi 2 kilo eh. So 8 1/4 ang kailangan ko. So yung susobra nito, tinatabi ko dahil dinadagdagan ko naman sa susunod na repack ko. Okay, ginagawa ko siyang tigdo-2. Yan kasi may mga bumibili sa akin ng tigdo-2. Yan, nire-repack ko din siya yung white at saka itong wash. Hindi ko na nabilang guys yung kung ilan na itong aking medyo palis-pilisin natin kasi nga kailangan ko pa talagang kailangan bilisan pala kasi yung anak ko pag nagising laging sa akin dahil medyo nagpa-check up nga kami nung kahapon. Bali 2 beses na namin siya napapa-check up. Nung nakaraan nung February 24 is napa-check up namin siya kasi nagsuka siya. So alanganing oras, nagsuka siya ng so balik tayo guys. Yun nga guys, 2 beses ko siya napa-check up. Yung una nung February 24 kasi nga nagsuka siya, hindi ko alam kung kung anong dahilan kung bakit siya nagsuka, baka na-impacho o hindi siya natunawan. So natakot ako nung araw na yun, nung nagsuka siya ng 1 beses lang kasi natakot ako, medyo namutla siya. Pina-check up ko na siya, so hindi naman yung so yun nga guys, nagsuka siya. So yung nagpina-laboratory namin siya, puro negative naman, okay naman lahat. So yun nga, binigyan lang naman siya ng para sa suka at saka yung sa bali 2 yun eh, hindi ko basta sa suka at saka yun sa good bacteria, para sa good bacteria. Pero binigay sa kanya gano'n, puro pinaiinom naman, puro liquid naman siya. So yun, naging okay naman siya noon. Bali nakatatlong suka siya nung hapon na yun, mula hapon hanggang gabi nakatatlong suka siya, pero nawala naman na nung gabi. So medyo hindi na kami nag-alala nung hindi na siya sumuka. So nung ito naman, pumangit yung dumi niya naman ng 28, parang 28, pero hindi naman siya yung madalas. Kumbaga pumangit lang, lumabot lang yung kanyang buko, tapos mahaba naman yung time ng pagbuko niya. So kaya hindi parang hindi kami nag-alala pa masyado. Pero
pinuntahan ko na. So sabi ko pagka ito hindi pa gumanda hanggang kinabukasan, ipapacheck up na. So yun nga, pina-check up ko, bali okay naman siya, hindi naman siya na dehydrate. Tapos ano naman siya, masigla naman siya, pero hindi pa rin kasi ako kampante pagka hindi ko napapatingnan. So yun nga, yung isa niyang gamot sa suka, yun yung tinuloy namin. Isa rin yun sa mga reseta sa kanya. Tapos meron siyang parang isa pa na iinumin lang naman siya. So hindi naman siya binigyan ng antibiotiko kahit na ano, kasi naman hindi naman siya na dehydrate. Kaya ngayon so pa ngayon naman medyo okay na yung pupo niya, nagkalaman naman na yung pupo niya, hindi na siya tubig. So yun, nakatulog naman siya, masigla naman siya, kaya okay naman. Kaya hindi, yung mga video ko ng mga nakarang araw, hindi ko na iba-vlog, hindi ko na i-edit. So ayan, ang daldal ko ako nagre-repack. Ang mga mantika ko ang takal ko ay tigli 5 piso at saka 10 pesos. Bali, ito yung 5 piso ko, yan. Ito yung 10 pesos. Ayan, at saka mga bote. Yung bote nasa baba, kaya hindi ko na siya sinama dito sa video. So, yung bote ko yung sa bilog, benta ko dun is 27 pesos. Ito, tigti 10, 5. Ito yung aking asin. Itong asin ko ay 2 kilo yan. Bali, tigli 5 piso ang bentahan ko. Sa 1 kilo pag-repack ako ng 2 at kalahati. Ay, 4 at kalahati pala, sorry. 4 at kalahati kasi siyam siya. Ayan, may sobra siyang isa. Bali, 4 at kalahati siya sa 1 kilo. Yan, 5 pesos ang bentahan ko. Then, ito naman sa munggo, ang bill ko dito is 85 pesos. Nagagawa ko siya ng 2, 4, 6. Binibenta ko siya ng 20 pesos. Bali meron akong 35 pesos sa 1 kilo. So ayan, ito naman ang aking harina. So ang bili ng harina is 30 pesos. So ayan, nabentahan ko ng harina ay 5 piso. Nakagawa ko ng 2, 4, 6, 8, 10, at saka meron pa yung, wala na pala yan, 10 ata o 11 yan, may nabili na, alam ko may nabili na sa ganito So yan, ito is 1 kilo lang yan, 1 kilo nakagawa ko ng ilang piraso, diba? So dito naman sa tuyo, itong tuyo, nabili ko siya ng 50 pesos, ayan, nire-repack ko siya ng tigli 5 sa 5, tapos binibenta ko siya ng 10 piso, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yung nagawa ko, 7, 8 bali meron akong 30 pesos sa tuyo. Ang bili ko ay 50 pesos yan. Then ito naman sa mga asukal, ayan, bali yung wash ko ay nabilan na ako ng 2, 2, 4, 6 sa kalahati na lang to. Bali ito 1 kilo yung light, then yung white is 1 kilo din, then yung golden ay 1 kilo din. Yan lang yung aking mga na-repack. So ito yung mga sobra ng aking mga asukal. So di ba sabi ko sa inyo, bawat kilo sa akin ay may sobra dahil matagal kong silang suki. Then ito yung sobra sa 2 kilo. Ayan, ayan, halos mahigit 1/4 din yan. Then itong puti, ayan, mga ilang guhit din yan. Then itong wash, light, ay yung sobra niya, at yung ito, yung golden. Yan yung golden. Ayan. Yan yung sobra niya. Yan yung mga sobra ng aking mga asukal na pwede kong i-repack ng 2 pesos. So, yun lang guys ang aking ano. At dito pala nilalagay yung aking mga mantika. Yan. Ilalagyan ko siya ng basahan sa loob, ganyan, para iwas putok, iwas kalat ng mantika. Ayan, lalagyan ko siya ng basahan para hindi siya yung
mamantika, hawakan pagka may bumili. So, ayun guys, yan, dito ko ilalagay yung 5 piso, dito yung 10 piso. So, yan lang guys, ang aking technique or mga update ko sa aking pagre-repack ng mga binibenta kong mga sukal, harina, munggo, yan, yung mga yan. So, yun lang guys, salamat sa panunood. Kung di ka pa subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para ma-update din kayo sa aking mga video. Salamat guys. Thank you. Bye-bye.